nyo ba mga kababayan, kung bakit ko sinasabi, dito po sa title natin, na ito pong pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay ng presidente, ni House Speaker Martin Romualdez, at saka po nitong si First Lady, masasabi po natin mga kababayan na magsisilbing aral ito sa mga kababayan po nating Pilipino, especially yung nangangarap na maging vice presidente at yung nangangarap at nag-aambisyon agad na maging presidente. Alam nyo kasi mga kababayan, ang isa kasi din, bukod doon sa Article 3, ang isa din sa magpapahirap kay Vice President Sara Duterte kapag dumating na yung impeachment trial ay eto pong Article 1 ng impeachment laban po sa kanya. Bakit mga kababayan? Sinasabi naman ng mga taga-suporta ni Digong, especially ni Bato de la Rosa, na yan daw po ay conditional threat. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, yung sinasabi nilang conditional threat na yan ay napaka-worse po niyan. Bakit mga kababayan? Kasi hindi pwedeng sabihin conditional yan. Kahit papaulit-ulit nilang sabihin na ganyan, pagbabanta pa rin po yan. Ngayon, mga kababayan, etong pagbabanta ni Vice President Sara Duterte ay magbubunga ng napakatinding pasakit at pahirap po sa kanya. Kasi mahihirapan yung kanyang grupo, yung kanyang mga abogado na magdidepensa sa kanya na i-defense ito. Kasi nga, lantaran yung pagbabanta ni Sara Duterte at kahit ang mamamayang Pilipino ay testigo po dyan. Eto, panoorin natin. Saad sa Article 1 na si VP Sara ay nagkasala ng betrayal of public trust, nakagawa ng paglabag sa konstitusyon at high crime sa kanyang live press con noong November 23, 2024. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Ayan, sinasabi kasi nila, ipinipilit nila hanggang ngayon. Kaya natin tinapik to Ipinipilit nila hanggang ngayon na yan daw po ay conditional threat. Kasi nga mga kababayan, hindi nyo ba napapansin, buhat nung bastusin ni Duterte, ang Panginoon mga kababayan, mura-murahin po niya. Ikita nyo yun nangyari sa kanya. Hinampa siya mga kababayan ng panahon. Eto na, sinisingil na siya. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, napakasamang hamunin ng Panginoon. Napakasamang murahin ang Panginoon. Dahil nga, sa totoo lang, kahit pasabihin makapangyarihan ka dito sa mundong ibabaw, darating ang point sisingilin at sisingilin ka rin. Ang yayabang nila. Minumura-mura nila ang Panginoon mga kababayan. Eto, sunod-sunod na kalbaryong haharapin nila. Bakit? May arrest warrant ang ICC, lumabas na. Pag natapos etong buwan ng Marso, Abril, Mayo, Hunyo, pagtungtong ng July, impeachment trial na. Sunod-sunod nga mga kababayan paano pa nila madidepensahan? Etong si Sara Duterte, kung ang inaasahan nila na magdidepense kay Sara, na pinakamagaling na magdidepense daw kay Sara, ay etong si Digong, na ama mismo nitong si Sara. Paano kapag ka naaresto, etong si dating Pangulong Duterte? O di wala na. Yung tinitingnan nila mga kababayan na pinaka-center ng defense nitong si Sara ng kampo niya, maaaresto pa ng international criminal court mga kababayan, and then especially ng Interpol. Diba mga kababayan? Kaya nga mahihirapan sila sa labang ito. Sa pagkakataong ito, medyo dihado etong mga ito. Masama kasi yung ginawa nila, sa totoo lang, yung ginawa ni Duterte nung panahon na siya ay nasa kapangyarihan. Minumura-mura niya ang Panginoon mga kababayan, hinamon niya. Eto na yung ganti sa kanya ngayon ng panahon. Tingnan nyo, sinisingil siya. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Ayan, dyan kasi pumasok yung conditional threat. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, napaka-worse ng sinasabi nilang conditional threat na yan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kahit paanong itawag nila dyan, hindi maiaalis sa isipan at mata at tenga ng mga mamamayang nakapakinig nito, pagbabanta pa rin po yan. And then he said yes. May naunang pahayag din si VP Sara na nagsasabing nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pa yan. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Diba? Imagine myself cutting his head. Nakapaloob naman sa article. So yan mga kababayan, magsilbing aral sana ito sa mga kababayang Pilipino po natin
na gustong maging presidente, gustong maging vice-presidente, na sana next time, sa susunod na henerasyon, maging maingat kayo sa pagbibitaw ng salita dahil unang-una, papahirapan din kayo niyan sa huli. Tingnan nyo mga kababayan na nangyayari sa kanila. Tingnan nyo nangyari kay Sara Duterte, meron siyang haharapin na matinding impeachment trial. At eto mga kababayan, saksi ang mamamayang Pilipino kung paano niya binitawan yung mga ganyang klase ng salita, kung paano siya nagbanta sa buhay ng presidente, ng First Lady, at saka ng House Speaker. Kahit sabihin ni Bato de la Rosa o ni Marcoleta o nino man ang paulit-ulit, yung conditional threat mga kababayan, hindi may aalis niyan. Na nasabi na ni Vice President Sara Duterte yung mga pagbabantang yan, at kapag may nangyari sa buhay ng presidente, walang ibang dapat sisihin kung hindi po siya. At ngayon nga mga kababayan, kung titingnan ninyo, siguro naman alam din ni Vice President Sara Duterte na baka dun sa lumabas na arrest warrant kasama din po siya. Or di kaya naman, etong sina Bato de la Rosa. So kaya umalis at sumunod sa kanyang tatay. At especially mga kababayan, siguro pag nabalitaan din to, baka hindi pa nababalitaan baka hindi pa alam ni Senator Bato. Pag nabalitaan ni Senator Bato to, baka magtago na rin yan. Diba mga kababayan, baka magulat na lang tayo mga kababayan na nagtatago na rin etong si Senator Bato na lumipad na rin papuntang Hong Kong at doon na rin po magtatago. Sa bagay mga kababayan, ganyan naman talaga yung galawan nilang lahat. Alam na natin yan. Yung mga galawang ganyan, talagang pamula kay Kibulok, pamula doon sa mga kaalyado nila at ginawa ni Harry Roque, ngayon ginagawa naman ni Digong mga kababayan at saka nitong si Sara Duterte. Alam nyo, kung sakaling bumalik man si Digong ng Pilipinas, mas maganda. Bakit? Maaresto siya. Kung sakasakali na bumaba na yung arrest warrant mga kababayan na ibababa ng ICC sa Interpol. And then ibababa ng Interpol dito sa ating bansa mga kababayan at ibababa ng DOJ naman dito sa ating mga kapulisan. So maaresto siya. At kapag ka naaresto siya mga kababayan, at nilitis dun sa The Hague, Netherlands, makakahinga na ng maayos sa mga kababayang Pilipino po natin. Bakit? Especially yung may mga pamilya ng inosenteng nadamay sa maling pulisiya ni dating Pangulong Duterte. Pakiramdam nila nakuha na nila or makukuha na nila yung hustisya na inaasam-asam po nila. So napakalaking bagay niyan sa mga kababayang Pilipino natin. Alam niyo kung tutusin mga kababayan, oo nga, naging presidente siya ng bansang ito. Pero alam din naman natin mga kababayan na sa pagiging presidente po niya, medyo lumaki po yung ulo ni dating Pangulong Duterte na naging dahilan mga kababayan para humantong sa punto na binabastos na niya yung Panginoon. Akala niya, ang pagiging isang presidente, isang makapangyarihang tao na sa mundong ito na kahit kailan ay hindi bababa or hindi mawawala sa kanya yung power na yon. So eto na mga kababayan. Diba? Yung mga kababaeng Pilipino natin dyan na nabiktima yung pamilya, pagkakataon nyo na para makuha yung hustisya. Kung sakali man na bumalik ng Pilipinas etong si dating Pangulong Duterte at maaresto siya ng ating mga law enforcer sa bisa ng arrest warrant ng ICC, para nyo na rin nakuha yung hustisya. At kung maaaresto pa, mga kasamahan nitong si Duterte, katulad mga kababayan, nitong sina Sara Duterte, nitong sina Bato de la Rosa, at yung iba pa mga kababayan, napakalaking bagay din. Kasi makikita ng mamamayang Pilipino na lahat ng may pagkakautang sa buhay ng kanila mga minamahal, napapapanagot. Ano po kaya yung mga didishit dyan? Bakit di nyo ipagtanggol si Digong? Di ba mga kababayan? Ako nagtatanong lang naman, bakit parang tila tahimik ata itong mga to? Bakit hindi ata pinagtatanggol etong si dating Pangulong Duterte? Di ba ang iingay ng mga yan? Nasaan si Banat Bay? Bakit hindi ka Banat Bay gumawa ng vlog mo, ng video mo na kinukundina mo yung lumabas na balita ngayon about sa paglabas ng arrest warrant nitong si Digong? Di ba mga kababayan? Kung talaga na hindi totoo, etong mga ibinabalita natin dito. Kung talagang hindi totoo mga kababayan, yung kumakalat na balita na maghapon pang nagsisirculate mga kababayan na kaya umalis ng bansa si Digong kasi lumabas yung arrest warrant. Bakit hindi nila kayang ibalita? Bakit hindi nila kayang soplahin yung mga balitang kumakalat ngayon? Kasi totoo. Totoo kasi mga kababayan na may arrest warrant na po talaga. At anytime, kapag bumaba na dito sa ating bansa yung arrest warrant ng ICC,
at pinadaan nila sa Interpol, anytime pwede nang arestuhin etong si dating Pangulong Duterte. Anyway, shoutout sa inyo mga kababayan ha. Sabi dito ni Zaz, time has come. There's always a judgment. Thank you, Lord. Ano yun? You are great. Your promise has been fulfilled. Bless our country, oh God. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Kita nyo, tuwan-tuwa pa yung mga kababayang Pilipino natin ha. Yan ba? Yung sasabihin ninyong pumapabor pa rin sa inyo? Tuwan-tuwa nung nabalitaan na lumabas na ang arrest warrant ni dating Pangulong Duterte. Tapos papalabasin ninyo, sasabihin ninyo sinusuportahan kayo, pabor na pabor sa inyo ang mga kababayang Pilipino natin. Marami nga sa mga kababayang Pilipino natin ang gustong maaresto na kayo eh. Marami nga sa mga kababayang Pilipino natin ang gusto na na pagbayaran nyo na lahat ng mga kasalanan ninyo. Sa totoo lang mga kababayan, napakagandang balita po nito. Kasi unang-una, dito natin makikita na kahit presidente ka pa ng Pilipinas, basta ikaw ay may kinakaharap na matinding kaso, especially sa international, sa paglabag sa karapatang pantao ng mamamayang Pilipino, kailangan pagbayaran yon. Kailangan kang pagbayarin. At napakaganda po nito. Kasi mga kababayan, for the first time makakakita tayo ng presidente na arestuhin. Dahil sa Dahil sa paglabag sa karapatang pantao ng mamamayang Pilipino at kung ano-ano pa. Ano po, kaya yung mga didishit yan, pagtanggol nyo naman si Digong. Pagtanggol nyo si Duterte. Sabihin nyo wala siyang kasalanan. Sabihin ninyo mali yung accusation ng mga pamilya o yung mga naiwan na pamilya ng mga nabiktima nung panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Sana ipagtanggol nyo. Ang gagaling nyo eh. Di ba bumabanat kayo sa gobyerno? Ngayon nyo ipagtanggol. Sabihin niyo fake news yung inilabas ng People's Tonight. Sabihin niyo fake news yung inilabas ng Rappler na balita galing sa kanilang source. Sabihin niyo fake news kung talagang hindi totoo. Anyway mga kababayan, maliwanag naman po sa sikat ng araw na lumabas na mga kababayan ng arrest warrant ni dating Pangulong Duterte. Kasi sabi nga dito, wait lang, ipakita ko nga sa inyo, baka sabihin ng iba fake news eh. Ayan. Sabi kasi dito mga kababayan, ICC arrest warrant for Duterte out. Ibig sabihin lumabas na. At 2 linggo pa lang pala mga kababayan, sabi dito 2 weeks ago, there had been a word that a warrant was forthcoming and that the PNP had to put in place an arrest plan. Ibig sabihin, 2 weeks ago pinaghahandaan na pala yan, pinaghahandaan ng PNP para arestuhin etong si dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, alam na nila, expected na nila na may lalabas na arrest warrant. At ngayon nga mga kababayan, kahapon, 8, lumabas na po yung arrest warrant. Kaya pala, 6 pa lang ng Marso, umisplok na etong si Duterte papuntang Hong Kong. At hindi po yan ibinalita ng kanilang mga vlogger. Or kahit ang SMNI, hindi po nila ibinalita yan at ipinaalam sa taong bayan. Kasi nga alam nila na anytime, kapag bumaba na yung arrest warrant, aarestuhin na etong si dating Pangulong Duterte. At yan din mga kababayan, yan din po yung dahilan. Kaya kahit yung pag-alis ni Sara Duterte ay hindi po ibinalita sa inyo. Kung hindi, kami lang ang nagbabalita. Bakit mga kababayan? Kasi pag ibinalita nila yan, parang inilaglag na nila etong si Sara Duterte at etong si Digong. So maliwanag po na ang arrest warrant ni Duterte lumabas na, kaya po lumipad papuntang ibang bansa etong si Duterte. Baka magtatago na at magsasama na di umano ni Atty. Harry Roque. Mga kababayan, and then si Sara lumipad na rin po pa Hong Kong. Sinundan po yung kanyang tatay. So anyway, kayo mga kababayan, ano po ang komento at opinion po ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po masasabi nyo mga kababayan? Hingil po dito sa paglabas ng arrest warrant ni dating Pangulong Duterte. At ano rin po masasabi ninyo mga kababayan, hingil po sa pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay ni PBBM, ni First Lady at saka ni House Speaker, na hanggang ngayon ay pinapalabas pa rin nila na conditional threat daw po. Pero para sa atin, conditional threat man yan o kung ano man itawag nila dyan, hindi nila maiaalis na pagbabanta pa rin po yan sa buhay ng presidente. Ano po mga kababayan? Anyway, kayo, ano pong komento nyo? Hingil po dito sa mga topic na ito. Comment below na lamang po ha.